Yan. So kung makikita nyo mga kababayan, ngayon wala nang gaano maisusumbat yung mga didisute sa ating pamahalaan. Bakit? 'Di ba nung nakaraan nagbitaw po ng salita, ito pong si Ombudsman Boying Remulla. Buti pa nga, ito pong si Ombudsman Boying. Bakit mga kababayan? Kasi lantaran niyang pinapangalanan yung mga sangkot sa mga maanumalyang flood control na talagang sasampahan po ng plunder case. At isa na po dyan, si Romualdez mga kababayan at saka po itong si Chis Escudero. So ngayon ito, i-play muna natin. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Ayan. O ano, nasa na yung mga didishat ngayon na sinasabing walang ginagawang hakbang ang ating pamahalaan para papanagutin yung mga tao, mga kababayan na sangkot sa maanumalyang flood control. Ito, isang patunay na to ha, na kahit kaalyado, talagang tatamaan basta napatunayan na talagang sangkot ka. So ngayon, hindi si Ombudsman Boying Remulla mga kababayan, ginagampanan niya lamang kung ano yung trabaho na iniata sa kanya ng mamamayang Pilipino. Unlike mga kababayan dito kay Martires noong mga panahon na siya po ang nasa sa pwesto. Kaya naman pala mga kababayan ganun kalambot. Ano po itong si Martires noong mga panahon na yon, dahil pala naaambunan. So ngayon basahin po natin ito, nakita nating balita galing po sa Corrupt Republic. Sabi po dito mga kababayan, mas lalong sumasabog ang isyo matapos ihayag ng self-confess bagma na si Ramil Madriaga na may umanong perang dumadaan kay ex-ombudsman Samuel Martires, Office of the Ombudsman, na konektado kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at BP Sara Duterte. Ayon sa kanyang salaysay sa House Committee hearing, kabilang umano sa mga naipadalang halaga ang milyon-milyong piso na dinala sa iba't ibang lokasyon, kabilang ang mismong ombudsman. Lumabas din ang aligasyon ng umano'y ugnayan sa ilang opisyal at individual na may koneksyon sa dating administrasyon na lalo pang nagpapabigat sa isyo habang mariing pinapasinungalingan pa o hindi pa tinutugunan ang mga paratang. Mas lumalalim ang tanong ng publiko, hanggang saan naabot ang impluensya ng pera sa loob ng institusyon mga kababayan. Kasi biruin nyo ano ba yung pagkakasabi dito? Quote in quote, 15 million kay Martires. Ex-bagman, binukeng ang umano'y cash delivery sa ombudsman. So ngayon, kaya pala matipid yung nakukuhang impormasyon ng mga kababayang Pilipino po natin noong panahon na si Martires pa mga kababayan na nakaupong ombudsman, dahil nga pala mga kababayan ayon po kay Ramil Madriaga, nadidilibira ng pera. Di po ba? Kaya ganoon na lamang pala kung paano baligtarin yung mga desisyon sa mga kaalyado, sa mga kaso ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte dyan sa ombudsman. Kasi nga pala naambunan mga kababayan ng kwarta, ika nga, ito pong si Samuel Martires ayon po sa supplemental affidavit nito pong si Ramil Madriaga. Ito talaga mga kababayan, isang patunay po yan na posibilidad na may katotohanan ang sinasabi po ni Ramil Madriaga. Kasi tahimik po si Samuel Martires nung mga panahon na yon sa mga nakawa na nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Di ba yung mga pharmaceutical scam, yung mga issue ng pagnanakaw ng mga kaalyado ni Digong, di ba tahimik? Etong si Samuel Martires, yun naman pala mga kababayan, naaambo na naman pala ng kwarta, ika nga, ayon po kay Ramil Madriaga. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit at hindi na rin may iwasan kung bakit naiikumpara mga kababayan etong si Samuel Martires dito po kay Ombudsman Boying Remulla. Kasi nga mga kababayan, yung kay Ombudsman Boying Remulla talagang open sa publiko kung ano yung hakbang na ginagawa po nila. Katulad na lamang mga kababayan, nung binanggit mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla yung pagsasampa po ng kaso sa dating Senate President at sa dating House Speaker, alam na agad ng taong bayan kung sino po yung tinutukoy. Di po ba? Katulad na lamang nitong lumabas na balita galing po sa Abante. Sabi po dito, master plunderer. Dating Senate President sasampahan na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Tinawag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na master plunderer ang isang dating pinuno ng Senado.
Kasunod ito ng formal na anunsyo ng ombudsman na tuluyan ng iahain ang kasong plunder laban sa nasabing opisyal sa Sandigan Bayan, mga kababayan. Sino kaya ang big fish na ito na tinutukoy ng ombudsman? Eh di malamang si Chis Escudero yan, mga kababayan. Di po ba? Kasi yun lang naman ang binanggit ni Ombudsman Boying Remulla. Nasasampahan po ng kasong plunder si Escudero at saka po itong si Romualdez, Martin Romualdez. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung mga nagagalit po sa atin dyan, kapag ka matibay yung ebidensya laban kay Martin Romualdez at mapapatunayan na talagang sangkot siya sa mga nakawan sa pera ng taong bayan, sa mga kickback, ano po, at sa mga palpak na proyekto, eh dapat po talaga siyang managot. Ganun lamang po kasimple. Dapat po siyang managot at dapat po siyang makulong, mga kababayan. Kasi unfair naman po kay Presidente, kay PBBM, na nababanggit yung kanyang pangalan pero wala naman siyang alam sa issue po na yan, mga kababayan. Unfair naman kay PBBM na nadadawit siya dito pero wala naman siyang ibang ginagawa kung hindi magtrabaho na magtrabaho at tulungan ang mga kababayan Pilipino po natin habang nagnanakaw etong mga ito. Di ba, mga kababayan? Kaya nga po dapat talaga yung mga kababayan Pilipino po natin maunawaan nyo na hindi porket pinsan ni Presidente itong si Romualdez, eh makakaligtas na po siya sa posibleng pananagutan po niya. Dapat po talaga siyang managot, mga kababayan, kung mapapatunayan na siya po talaga ay sangkot at kung ituturo siya ng mga ebidensya. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, kung mapapansin nyo rin, ito pa nga yung isang balita na nakita po natin. Sabi pa dito sa Kurap Republic, basahin po natin Ayan, sa gitna ng banta ng plunder case mula sa ombudsman, napansin ng publiko ang umano'y matagal na katahimikan ni Senator Chis Escudero. Ilang linggo na umanong walang direktang pahayag ang senador sa mga akusasyon ng conspiracy sa umano'y pagwaldas ng pondo ng bayan. Dati siyang isa sa mga matalim na kritiko ng palpak na flood control project. Kaya mas lalong lumalakas ang tanong kung bakit tila ngayon ay tumatahimik siya. Habang umiinit ang issue sa Senado, ang tanong ng taong bayan, pananagutan ba o pananahimika or pananahimik ang mananaig, mga kababayan? Sabi dito pananagutan ba o pananahimik ang mananaig? Kasi hanggang ngayon tahimik pa po si Chis Escudero buhat nung pumutok yung balita na sasampahan sila ng kasong plunder. Ano po ng ombudsman, silang dalawa ni Martin Romualdez. Kaya nga dapat po talaga, mga kababayan, na itong mga ito managot po sila sa taong bayan. Kasi napakalaki ng ginawa nilang pagkakamali ano po sa kaban ng bayan at sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Saka ang pinakamasakit pa dito, kung matatandaan nyo, noong 2024, nung bagyong Karina ata po yan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Nung nagbigay sila ng maling impormasyon sa Presidente at binanggit ng Presidente sa kanyang SONA, nung umulan kinabukasan ng napakalakas, nung habang tumataka si Sara Duterte, si PBBM, sinasalo yung galit ng mga kababayang Pilipino po natin at bumababa sa field para i-check yung mga flood control. Diba, na mga ginawa na palpak? Diba si PBBM, si Presidente ang sumalaw mag-isa nung batikos na mga kababayang Pilipino po natin. At itong mga nagnakaw na ito ng pera ng taong bayan, mga tahimik po yan habang inuupak-upakan ng mamamayang Pilipino si PBBM at sinisisi sa mga palpak na flood control. Kaya nga hindi ko rin masisisi si Presidente kung bakit niya pinaimbestigahan ito. Kasi nga para makita ng taong bayan kung sino po talaga ang dapat singilin ng mamamayang Pilipino. At ngayon, kung mapapatunayan, mga kababayan, na ito pong si Martin Romualdez at ito pong si Chis Escudero talagang nanamasa ng pera ng taong bayan, ng mga kababayan Pilipino po natin at sangkot sa mga kickback at maanumalyang flood control, dapat po talagang managot yan. At yung iba pa mga senador na sangkot din, katulad din na Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at yung iba pa, mga kababayan, dapat po talagang makulong yung mga yan. Kung mapapatunayan na talagang sangkot at matibay ang ebidensya laban po sa kanila. Kasi hindi naman po pwedeng magtutulog-tulugan ang mamamayang Pilipino sa issue po na ito. At hindi rin pwedeng magtutulog-tulugan yung mga tagapagpatupad ng batas sa usapin po na ito. Kasi pera ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan dyan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin,
Ano po masasabi ninyo hingil po dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na malapit na sampahan ng kaso ito pong si Martin Romualdez at ito pong si Chis Escudero, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan.